Tiptoe through the window, by the window, that's where I'll become tiptoe through the tulips with me. Sino nga ba ang hindi mangingilabot kung makakakita ka ng white lady sa hallway, mga paring nakagapos at madreng nakarosaryo sa isang tahimik na gusali tulad ng Adamson University? Ilan lang yan sa mga kwento ng mga estudyante at empleyado ng paaralan na naging saksi ng pagpaparamdam ng mga tulad nila sa ating mundo. Sino nga ba sila? At bakit nananatili pa rin sila rito? Mayroon ba silang mensaheng nais iparating sa atin? Kasama ang aming paranormal expert, aming aalamin ang mga nakatagong misteryo sa universidad sa tuwing sasapit ang gabi. Question, ano yung nakikita nilang ghost dito? Babae. Sometimes may narinig silang sound. Ano yung itsura? Like parang umiiyak. Umiiyak. Yeah. Ang nangyayari na nun ay may co-condition na yung brain natin, nakikita na natin dito, ay sinistimulate niya and diniscribe niya. So, ang magandang example ng paranoia is may nakarecognize tayo sa pader na nakatulong na sinasabi natin babae, pero hindi nyo tayo sa babae. Kasi kung ano kung gusto babae lang siya, pero hindi siya May karanasan po ba kayo dito, sir? Dito, there are a couple of times na nakaka-experience kami. Yung unang beses ko was yung batch 2010, yung kila Janina, DevCom namin yon. That's a 6:30 to 8 o'clock TTH class sa Media Center. Usually, when I pray, di ba, we start with Adamsonian prayer, di ba? So, when you're praying, I close my eyes. Tapos, habang nasa kalagitnaan na ng prayer, naramdaman ko talaga mainit yung harapan ko, yung mukha ko, tapos medyo mabigat yung feeling. I did not even dare open my eyes because long before I started having classes sa MC, alam ko na meron. So, I didn't even bother to open my eyes kasi baka ako na pa yung makita ko. There are certain occasions dito sa taas sa FRS. Ano naman yon? Ang nangyayari naman sa FRS, every time na I don't feel good, masama yung loob ko or masama yung iniisip ko, nakikita ko, ano siya, parang siyang madre, matagda, mapayat, medyo brown na brown, tapos nakapout yung lips at saka humpak yung cheeks. Yun yung visual na nakikita ko. There was one time, although ako naman, pwede ko siyang isipin na tsempuhan lang, nagbabust yung ilaw. Pero yun yung galit ako after ko magalit, yung facing the people sa MC. So yung left ko, yung leftmost light bulb sa stage, talaga siya, pumatok, nag-bust out yung ilaw. Ano yun at the height ng pagsisermon ko, galit na galit ako. Nag-bust out siya. Dating Saint Scholastica raw to, na pinasa sa mga madreng ibang congregations. Tapos yun, nag-start na. Pero ang Saint Scholastica raw dito nag-start. Ano po yung story sa mga priest tsaka nun na yung sa book niyo po na hinagis daw po sa may Estero de Valete? Ano po kayo po? Yun ay ang Japanese na February 9, 1945. Pinakain muna mga pare, they were allowed to take supper earlier
Then at the 10 o'clock in the evening, dumating ulit yung mga Japan kasi ginawa silang preso dun eh. Sa ground floor mula February 3, mula pumasok yung mga Amerikano, ginawa silang preso doon. Saan itong doon? Sa SB, St. Vincent de Paul. Dati seminary yan. Seminary. That was the most impressive building along San Marcelino. Regarding sa mga ganun, sa mga nakikita po, depende lang naman po kasi yan sa araw eh. May araw lang din po na papakita, oras ng gabi na, o mga 6 or to 7. Tulad ng ST 3rd floor, banda papuntang ST South, di ba may exit po doon? Nung papunta po ako doon sa may hagdanan, bata po yung nakaupo. Napansin ko po. Tapos dito naman sa may garden cafe, white lady naman po, nakatayo po, papasok ng garden cafe. Muling bumalik ang aming grupo sa mga gusali kung saan may mga nagmumulto raw umanong mga pari at madre kasama ang aming empathy psychic expert. May patay sa baba. Nanigin po sila dito. Yes. Marami silang buhay. Ang isang empathy psychic ay may kakayahang maramdaman at malaman ang emosyon ng tao, buhay man o patay. Nasaan yung iba? Ganito kayo. Giniginaw. Malamig yan yun. Yun na yun. So, I don't understand why they're very powerful now. This is the strongest. Ano ang professor dito? Napagdesisyonan ng aming psychic expert na ihinto na ang ginagawa naming paranormal activity sa dahilan na bumibigat na ang aming pakiramdam sa lugar at malapit na kaming maposes kung ipagpapatuloy pa namin gawin ang pakikipag-communicate. I'm almost possessed. Hello? I'm almost possessed. They're trying to enter me. Gusto ko magsalita. Kaya ayaw ko mag-ano. Ayaw ko pumunta ng gabi. Hindi ako madaling pasukan pero ang dami nila. Siya, sir. Tandaan mo pag malamig ang bato. That's already a symptom. Wala, malamig din baldo ko kasi bukas yung ano. No. The temperature is warm now. Pero hindi ko alam bakit ang lakas nila. Hindi na, madalas ako dito sa galing. So, please stay long.
So, meron po ba mga tragedy dito? Or doon lang taga sa SB yung may history? Dito wala lang history. yung mga Hapon doon, nakipaglaban na hindi niya pinento yun eh. Yung pinatay ng mga pare dyan, February 9, pagpasok na Amerikano dyan, kunyari February 12, 14, pumasok na Amerikano eh. This was a defense citadel, kung tawagin. Mula doon sa San Basilio hanggang doon sa may police department, hindi makapasok ang Amerikano. Hinohold ng Hapon, pakakross, parang defense, parang last stand nila. So may mga Japanese yan, dyan sa labas, dyan sa SB building, andyan mga sniper nila, pinagbabaril yung mga kung sino man dito, at mula rito sa dito building, binabaril yung mga Amerikano. Sniper fire, machine gun, kaya may mga tama ng building, may mga tama ng baril. Ito, may tama itong, dito, sa may canteen, yung fire escape. May mga tama ng bala yan. May mga retrato pa, yung original fire escape. So, malakas ang house to house, room to room, floor by floor, gunfight. Okay. So, yung SB, labanan niya. Kaya may mga tama pa ng bala yung galing. So, may picture po kayo ng mga yan? Oo. Pwede po kami humingi ng copy. Ano, tama ng bala lang? Yung, kung ano po yung gusto ibigay yung sa tubig siguro. Yung sa tubig, wala na yung mga pato pero in-explain ng Amerikano. Totoo man o pawang mga guli-guli lamang sila, isa-isip pa rin natin ipasintuhin ang pamamalagi nila sa ating daigdig. At huwag kalimutan na minsan sa ika-9 ng Pebrero, taong 1947, may mga ipagpapagod ng Diyos at mga simbahan na nakipaglaban at magtiis ng buhay para sa kanilaan ng ating mahal sa Through the window, by the window, that's where I'll become tiptoe through the tulips with